ang daming mga nangyayari sa atin ngayon sa mga issues tungkol ho dito sa impeachment, tungkol ho kay Tay Digong, tungkol po dito sa dito sa Amerika. Ito yung sikat to ngayon bukas abangan natin tong mangyayari sa press briefing ni Claire Castro. Ugba atong bandayan Ito na naman ulit atong sagulan og Binisaya, sagulan og Tagalog. Di atong kining video karon ko tong kwaon. Kinukuha ko to sa bilyonaryo na sa DZWB sa GMA7. Itong interview ni Laila de Lima. Kabahin ho ito, patungkol ho ito sa impeachment TVP Sara na ito yung Korte Suprema na nagpasabi na ipapaliwanag tungkol ho sa kanyang impeachment mula noon sa 1, 2, 3. Tinatanong ko ano nangyari doon, bakit dito na i-file o dito na endorse sa Senado. Ito na ngayon ang video pakinggan. Mayinaw ta sa video Ito yung video ni Laila de Lima na murag gidaman-daman, gitira niya ang Korte Suprema. Murag murag musukol ba? Lumalaban sa Korte Suprema, nagmamarunong to si Laila de Lima. Ano kayang talaga sa pakiramdam sa sarili nito? Sobrang talino siguro talaga niya, no? Kasi Korte Suprema parang minamanduan niya itong video. Patungkol naman po tayo, Congresswoman de Lima, sa usapin ng impeachment. Kasi I'm sure baka nakarating na rin po sa inyo itong recent na balita na naglabas po itong Korte Suprema ng notice or resolution. Lagok iniutos po nito na ang Kamara at Senado ay mag-sumite ng dagdag na documents and information patungkol po sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Una po, paano po makakaapekto yung ganitong aksyon ng Korte Suprema sa pag-usad po ng impeachment trial? Ito po ang number one concern ko. Okay. Walang TRO, right? Wala namang ini-issue. Wala pa po. Sa Korte Suprema, wala pa ng temporary restraining order. So technically, strictly, wala po na dapat balakid sa ginagawa ng Senate. In other words, kailangan gawin na nga nila yung mga dapat gawin, yung pag-umpisa na ng impeachment. Minamadali nyo talaga. Pero parang nakikinikita ko na na pwedeng gawin yan na dahilan ni Senate President Fiza Escudero at nung iba dyan sa Senado na sasabihin nila out of judicial courtesy to the Supreme Court para hindi maging moot and academic yung mga issues raised in those two petitions na kinonsolidate na nga ng Korte Suprema, ay hindi muna kami gagalaw. Ihintayin muna namin yung final resolution ng mga petisyon na yan. Yun ang nakikita ko na Although, wala naman dapat any hindrance, any legal obstacle sa pagpatuloy ng dapat gawin nila. Dahil nandyan na nga yung answer at kautelam ni VP Sara. Pero dahil dyan, na meron pang mga hinihingi sa House of Representatives at manonotice mo doon sa mga hinihingi. Halos wala namang hinihingi sa Senado more on camera. Sa Kamara, yes, mga detalyado. Na sa unang tingin ko, I'm very concerned about that. Kasi kung makita mo kung ano yung mga hinihingi ng Supreme Court, with due respect to the Supreme Court, parang para bang meron silang duda na ginawa ng tama yung proseso ng House of Representatives. Kasi mga tungkol na doon sa mga yung mga tanong about kailan na-circulate ba yung articles of impeachment, kung na-circulate sa lahat ng mga membro ng House of Representatives, hindi lang yung 1/3 or more than 1/3 na pumirma. Ito bang mga pumirma na to? The 215 members of the House of Representatives, sila ba ay binasa muna nila
yung articles of impeachment, bago nila pinirmahan. Parang ang impression ko, again, with due respect to the Supreme Court, na sobrang naman ata. Pwede naman mag-question nito. Yung para bang meron na siyang, it has the hallmarks. Kasi minamadaliin nyo nga yun eh. Kasi, ang nangyari kasi nito, ito si Leila de Lima, ito siya, isa to sa nag-file ng impeachment ni VP Sara. At ito na kinakabahan na eh. Kasi Korte Suprema na nag-question nito. Di ba sabi niya na wala naman daw tanong ang Supreme Court dito sa Senado. Ang lahat daw na tanong doon sa Kongreso, sa House of Representatives. Natural. Kasi doon ang galing ang sa House of Representatives itong impeachment. May isang impeachment na kailan to final, tapos nasundan pa ng isa, so 3. Itong pang-4, ito yung naipadala sa Senado. So itong 3, hindi to pinagalaw ni Velasco. Gitanugan na to sa iyahang opisina. Wa niya galawa. Lihok. Walang galawan dito sa 3 impeachment. So, karon ang Korte Suprema nangutana o unsay nahitabo, anong nangyari sa 3 impeachment, kung bakit hindi yun gumalaw at bakit itong pang-4 na impeachment yun ang na-endorse sa Senado. Porket ba 1/3 ang nakapirma dito sa pang-4 na impeachment, ito yung pinadala ninyo kasi may impeachment rules, di ba? Ang bilis naman yata, ang binasa kung rules ang pag-uusapan, ang bilis naman yata binabasa nila yun. Kasi babasahin yun eh, yung anong ground talaga doon sa impeachment. Yun, sinurtcut nga nila yun kasi 215 congressman ang pumirma. At hindi naman yun pipirma yung 215 congressman kung walang kapalit. Yun na nga yung sinasabi na pork barrel. Kasi yung mga congressman doon na pumirma, alam nyo kung anong kapalit doon, project at saka yung pera. Etong si nagsabi noon, kasama to si Frasco, na kung hindi ako pipirma, wala daw siyang project. Kasi nanghingi daw siya ng project dito kay VP Sara, hindi daw siya binigyan. So anong silbi ninyo na nagiging congressman kayo, tagapanday nga kayo ng batas, hindi man lang kayo nag-isip ng batas, ang iniisip nyo project kasi may kickback. Pag dito kayo sa batas, wala kayong mapipira. Wala kayong mapagpirahan, sweldo lang talaga. Ito si Leila de Lima ngayon, kabado sa nangyari. Nangatog na tuhod. Nanginginig na. Ay nako, ang kasing-kasing nagbuto-buto na kay takot na takot na. Kasi Korte Suprema, pina-explain na eh. Tapos naano niya na ang mga dito sa mga Senado gagawin na naman daw ay dahilan na hindi pwede galawin ang impeachment kasi nasa Korte Suprema. Talagang hindi gagalawin yan kasi nasa Korte Suprema na mayroon ng tugon ang Korte Suprema eh. O sige, answer kayo nito sa loob ng 60 days ba? O kailangan namin yung explanation ninyo sa loob ng 60 days. Kasi ito yung final ni VP Sara na complaint sa Supreme Court kung bakit nangyari doon sa 3 impeachment, bakit gitanugan nito si Velasco sa iyahang opisina. Sa kanyang opisina, anong nangyari noon, bakit pinalimliman doon sa opisina ni Velasco. So, mao ni karoy problema sa House of Representatives kasi sila gitarget ngayon sa Korte Suprema kasi sila man ang nagpa-impeach unang-una. Karon si de Lima muhilak di ay. Musukol di sa taga Korte Suprema. Lalaban siya sa Korte Suprema. Tinuruan niya pa. Anong palagay niya sa Korte Suprema? Mga ugag? It has the hallmarks of what we call judicial overreach. Hindi kaya sumobra yung pakikialam ng Korte Suprema doon sa proseso ng impeachment na nanggaling sa House of Representatives. Para bang duda rin sila doon sa pag-comply nung yung pag-transmit ng
first impeachment complaints na final ng mga private groups. Yung parang, and then, yung isa pang parang nakakaano rin, hindi ko alam kung paano ko i-describe. It's just very disconcerting. Alam naman natin na yung articles of impeachment na yan, base yan doon sa verified complaint na pinirmahan at inendorso ng 215 or more members of the House of Representatives. So we're talking here about that mode of impeachment. Pangatlong mode na diretso ang House of Representatives. Pangatlo, pangapat. Hindi yung first two complaints at first two modes. At na yung first two? Isang member ang magpa-file ng House of Representatives ng complaint and citizen or citizens to be endorsed by a member of the House of Representatives. Yun yung first two modes. Yung nakarating sa Supreme, yung transmit sa Senado. At yun dapat ang question. I mean, yun ang I was wrong saying that, yun ang dapat question. Pero yung parang pinaka-subject, yung petition, ay yung na yun, yung particular complaint na yun, and AOI na pirmado at endorsed directly ng 1/3 members. So bakit interesado pa yung Korte Suprema doon sa first three complaints na final ng private citizens and private. Ang labo nito, ang labo mo, Dilima. Bakit daw interesado pa yung Korte Suprema doon sa first, second, and third impeachment na final? Na ito nga yung sinasabi natin. In-archive nila yon. So, ano pa lang talaga niya, ididikdik yung pang-apat. Yun nga yung kini-question eh. Kasi, bawal na ako mag-file. Ay, naku naman si Dilima. Congressman ho kayo, nagiging, senador, nagiging SOG kayo. Ngayon, ginawa mong mali ang Korte Suprema. Ginawa mong mga bubo ang taga-Korte Suprema. Groups. So marami po ang question dyan sa akbang na yan ng Supreme Court. Pero Congresswoman, safe to say po ba na ang fear po ninyo, kayo po personally, ang fear po ninyo, magkaroon pa rin ng delay sa Senate impeachment trial? Hindi delay. Yes, that's my foremost concern. Dahil nga doon sa sinabi ko, na kahit walang TRO, wala pa so far, ay maiisip ng Senado or majority of the Senate na wag muna tayong bumanawin, tayo na lang natin ang Supreme Court out of judicial courtesy kasi baka nga mabaliwala lang yung mga gagawin natin kung sakali na atat na talaga sila. Final ang magiging decision nila ultimately ng Supreme Court ay in favor of the petitioners. So pwedeng ganon ang sasabihin nila at I'm sure may mga nakaisip na yan sa Senate. Naalala ko lang din po kasi yung first impeachment complaint ay inihain po ninyo, di ba? Kasama po kayo doon sa mga complaint. I was not a complainant. I was not really a complainant, Isa. Ako yung spokesperson. Yes, spokesperson. Okay. Yes. Yung pong grupo po sumama ka doon nga. Yung pong nag-file ng first impeachment. Naalala po namin yun kasi nag-cover din po kami sa House of Representatives noon. And December po yun, naalala ko, sunod-sunod halos yung pag-file ng first 3 impeachment complaint. Then, nagpa-follow up kami kay House Secretary General na ipasa na ba siya sa Office of the Speaker, yung action na lagi niya sinasabi. Meron pa kasi magpa-file ng 4th impeachment complaint. Hanggang sa sumapit na nga po yung February 5, yung pala yung binabangitan na impeachment complaint na latag na and pirmado nga po ng 215 congressmen. Pero kung kayo po ang tatanungin, Congresswoman De Lima, hindi ho ba kayo nagtaka dun sa naging usad po ng mga impeachment complaints na yon? Gaya nga po ng sabi ko, first 3 impeachment complaints, December po 2024 na file, then February 5 biglang may sumulpot po na articles of impeachment signed by 215 congressmen at yun nga po yung iniakyat sa Senate Impeachment Court. Sagot. Sa umpisa, syempre, inaabangan ng grupo. Ano na kaya yung aksyon? Although yun na nga, nakita natin yan, pagkatapos namin, may another group and then a third group. So, talagang inaabangan namin yun. Pero ito nga, nung gano'n na nga ang nangyari, na may yung 4th
complaint na diretso na ng mga House of Representatives, wala naman kaming naging question doon. Kasi alam namin na base pa rin yan sa konstitusyon. Saka yung, I think naman, hindi naman siguro i-pursue yung fourth complaint na yan kung sa tingin ng Senate leadership, ng House leadership, tsaka ng Secretary General who happens to be a respondent in the first petition, kung sa tingin nila ay lumampas doon sa 10 session days. Yes. Kung hindi naman lumampas. So, hindi naman, there's, para sa akin, walang questionable doon na ang pag-forward o pag-transmit doon sa speaker, sa office of the speaker, ay doon na mismo sa 10th day. Kasi, alam niyo na, kasi parang natural lang naman yan na parang iisipin din ng nasa House, including the Secretary General, na baka meron pang iba ng mga complaints na dumating. Instead of yung pinorward ka agad, yung let's say yung first, kasi kami yung una. Ito yung sinasabi na yung tatlong impeachment nga hindi yung pinagalaw. Naalala natin yon na tuwing balita noon, tuwing interview itong si Velasco, itong sa Secretary General dito sa House of Representatives, sabi niya hindi pa pwede kasi mayroon pa nga daw silang inaantay. So dumating na lang yung Pebrero. Doon pa lang sila nag-endorse talaga ng impeachment, article of impeachment sa mga senador, doon sa Senado. So dito na ngayon, ang problema dati, galit na galit dito sila sa mga congressman, galit na galit sila dito sa sa kanilang impeachment na hindi rin umuusad. Na sila naman talaga nag-umpisa nitong impeachment na ginawa nila ng problema. Ngayon, Korte Suprema na ngayon siya, inatake niya na yung Korte Suprema sa kanilang katangahan. Ang atakihin nyo yung yung si Velasco, yung sa Secretary General din sa House of Representatives, kasi yan ang tanga eh. Yan ang bobo. So, ano mo ngayon, dilema, ang may mali pa, Korte Suprema, sinisi niya pa. Na. Kasi kami yung una. Siga mo Sa first complaint yun yung sa amin, ako as a spokesperson. Kasi siya unang-una talaga eh. So, parang wala naman kami nakikita. Naintindihan namin nung lumabas na at in-announce na meron na pala yung complaint na yon mismo from more than 1/3 of the members of the House. Na hindi naman... kasi kung hindi yon binoto ninyo na walang hindi pera... hindi ba? Paano ba? Pera kasi ang katapat nun. Kaya pumirma yung 215 congressmen. Pera kasi bayad yun eh. Kung hindi yun, yung tatlong impeachment, hindi nga ginalaw eh. Kasi alam ninyo yun. Alam yun na hindi pwedeng gagalaw to kasi malabo ang labnaw ng pagka-impeachment yun. Kaya hindi yun ginalaw. So, ang nangyari, nagpapirma sila. Yung, sabi, 1/3. Makukuha eh, sobra pa sila sa 1/3. 215 daw. O nagdagdag pa daw ng yun eh. May dagdag pa daw ng 50. Ilan pa yung nadagdag nun? Na nagiging 240 congressman daw lahat yun. Pero, ang nangyari nito, ayaw nilang i-accept na mali na nga sila doon sa umpisa pa lang. Kasi siya nga daw si spokesperson noong pinakaunang impeachment, sila naman talaga, ito siya ang grupo nila, ang nag-file noon. Yan ang nakikita ko nito, galit, nainis na siya dito sa sa mga senador. Dati, inis kayo sa mga kapwa niyo congressman, kay Velasco, kasi ginawa at gitanugan lagi ang impeachment. Na hindi naman kailangan i-refer sa Committee on Justice, di ba? Apo. Na maging hearing doon. Yes. Kasi diretso na nga. Apo. Buti nabanggit niyo po yan. So, ibig sabihin po, hindi talaga lumabag sa 1-year bar rule itong impeachment complaint. Oh yes, I think malinaw yun. Hindi lumabag. I think. Pwede lumabag kung halimbawa, yung first complaint ay pinoward ka agad sa speaker and then linagay ka agad sa order of business and then rinifer sa Justice Committee. So yung mga susunod na mga complaints, hindi na pwede. Kasi nga, sakop na yan ng 1-year ban. Meron namang Supreme Court decision
it says na an impeachment case is deemed initiated kapag na refer na sa appropriate committee. Hindi yung pag-transmit sa speaker o sa paglagay sa order of business. Ito, recently po, Congresswoman De Lima, meron pong naging pahayag si Vice President Sara Duterte. At ang sabi niya, magpapaliwanag siya in her own time. Ito po'y patungkol sa paggamit ng confidential funds. Pero before po kasi ito, meron siyang nabanggit na ginagamit talaga yung mga alias, di ba? At doon sa mga nakatanggap ng confidential funds ng kanyang mga tanggapan. Naalala ko, sabi ni Congressman Joel Chua, isa po sa mga House Prosecutor, sabi niya, bakit ngayon lang? Kayo po, ano bang reaction niyo dito? Well, ganun din ang reaction ko, no, na yung ganun pala, bakit ngayon lang nila rin-raise squarely that matter. But having said that, siya yung respondent so it's her right to prove whatever it is na magiging depensa niya. Tingnan natin kung ganun nga. Ang tingnan din natin dapat kailan yan mga naisip na ganun pala yung explanation dyan. Kasi noon, she had all the opportunity when she was invited nung Committee on Good Government and Public Accountability. Anong nangyari? Nung una, inisnap niya. Pangalawa, nung nandun na siya, in fact, ayaw nga niya sana sumumpa diba? Remember that? Yeah po. Tapos finally, nung ginawa na niya, wala naman siyang mga justifications, wala naman siyang mga explanations, hinayaan lang niya yung mga tao niya. Pero ang sabi niya, di daw po kasi siya natanong. Sabi po ni Vice President, wala daw po nagtanong sa kanya regarding this. Well, ganun na lang siguro ang excuse niya, no? But she has all ang masasabi ko, para sa akin, at siguro this is shared also by the members of the House and of that committee, na she had all the opportunity. Alam naman niya na yun ang question diba? Yung confidential funds and yung, the confidential funds of OVP and DepEd. So, bakit hindi siya nagsalita at that point? But then again, as I said, karapatan niya yan, na i-raise yan. So, at karapatan niya, magpresenta ng karapatang ebidensya. Congresswoman De Lima, doon po sa mga meeting po ng House Prosecution Team, nakakasama na ho ba kayo? Ay, hindi pa po. Hindi pa isa. Kaya nga pag tinatanong ako ngayon, nag-iingat din ako. Pero alam mo na, hindi ko rin maiwasan. Minsan nag-express ng aking mga sariling opinion because I have the right also as an individual and also as a public servant to air my views on important issues such as this. Ayan. And with that po, Congresswoman De Lima, maraming pong salamat sa tungkol dito sa kay VP Sara, nung tinanong siya doon sa mga confidential fund, wala naman talaga natatanong doon May nagtatanong ba? Nung yung kasagsagan na yun? Paano kung yun? Yung sa kasagsagan pa yon na tinatanong nila, halimbawa, pero ako yung natandaan na may nagtatanong na kay VP Sara noon, kung saan mo ginastos ang confidential fund. Kasi hinalungkat lang nila yun Tapos ang nangyari noon, minidya nilang minidya na ito yung ginastos yung mga pangalan, mga piatos, may mga pa yon. So, paano kung sa kasagsagan pa yun, nasa proseso pa yun? Bawal talaga i-release yun, bawal talaga sabihin yun, kung saan talaga ginamit ang confidential fund. Ngayon, tapos na yung proseso. Pwede niya sabihin ni VP Sara, alangan magsalita ka pa noon na nasa proseso pa. Nangyari naman ngayon, itong sa Korte Suprema, galit na, ka na nga atat ka na nga pala sa impeachment, pero ang impeachment mo na final pala, ikaw yung spokesperson ng unang impeachment, walang patutunguhan pala nito. Doon pala sa umpisa, doon na kayo sumablay Bakit niyo gitanugan? Bakit niyo ginawang binaon niyo yan sa sa opisina ni Velasco doon sa House of Representatives? Yun ang pinaka-question. Di niyo naisip yun, baka ma-question tayo nito. Ngayon balikan niyo si itong si Velasco at saka itong si Joel Chua. Kasi sila yan dyan ang ay ang kaso ni VP Sara sa di kayo nag-iingat, wala na. Tapos na kayo dyan. Kasi yung pag-action ngayon sa Korte Suprema, yan na yung action din ni VP Sara sa kanyang impeachment. Di ka muna, kahit sino idipinsa mo talaga sarili mo. Yung iba dyan magkukomento, nakakala ko bloodbath. Hindi nyo naintindihan bloodbath. Sige, yan yung bloodbath ni VP Sara ngayon. Ngayon, questionin ko to.
Para maano natin to, mabalansin nyo to. Wala na to, impeachment na to. Paano sabihin talaga yan sa ito, pag 28 na ano, pagbubukas, sabihin yan, hindi tayo yung gagalaw nito kasi nasa ano pa to, nasa Korte Suprema pa ito. Alam nga naman, unahan natin ang Korte Suprema. Antayin natin ang desisyon ng Korte Suprema at isa pa, hiningian sila ng answer nito kung bakit ano nangyari. Di, antayin nyo yan. Wala na. Tapos na talaga ang laban nitong impeachment na to. Pasok na sila sa one year ban. Wala na. Goodbye na. Ang impeachment ni VP Sara gawa sa mga senador. Yung ibang senador at saka ibang congressman na mga tanga, mga bubo.